Mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ayon po sa Philippine Coast Guard, aabot na sa 6,200 ang mga pasahero sa Bicol at Eastern Samar na ang hindi nakakabiyahe o hindi nakabiyahe dahil sa bagyong Nina. Mula sa nasabing bilang, mahigit 4,700 dito ang stranded sa Bicol Region. Nasa 533 rolling cargos, 17 vessel at 3 motorbangka ang hindi din po nakabiyahe. Habang sa Eastern Visayas naman, umakyat na sa halos 1,500 ang apektadong pasahero at nasa 190 vessel at 4 na motorbangka ang hindi pa din po nakakabiyahe. Samantala sa iba pang balita, naka-alerto pa rin po ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, gayon din po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaugnay pa din ng bagyong Nina. At para sa iba pang update, live mula sa NDRRMC Campo Aguinaldo, si Marita Muahe. Sa NDRRM Operation Center para kunin natin yung pinakahuling update patungkol pa rin sa bagyong Nina. Kasama natin ngayon ang spokesperson nito na si Miss Mina Marasigan para ibigay sa atin at malinaw na maipaliwanag para maintindihan natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na oras. Ma'am Mina, magandang hapon. Merry Christmas. Oo, Merry Christmas sa iyo, Marietta. Alam mo, para sa ating kaalaman nating mga kababayan, bahagyang lumakas ang ating bagyong Nina. Ito po ay naasahan natin mananalasa sa probinsya ng Catanduanes 7 to 9 p.m. Doon maglalandfall ang mata ng bagyo. Pero bagamat 7 to 9 p.m. ang mata ng bagyo, ang ating mga kababayan ay makakaranas na pabuso-buso ng hangin at pag-uulan dahil kung iisipin natin may mata pero sa bungad noon yung mga rain clouds natin, yung mga cloud formations na magdadala ng hangin at pati ng pag-uulan. Kaya sinusiguro ngayon ng ating mga kasamahan sa ating NDRM Council na meron ng paghahanda, hindi lang ang national government pero lalong-lalo na ang ating mga local councils. So meron na tayong mga na-proposition na noon sa ating lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dahil alam mo naman, Paskong-Pasko, Mariette, nasa evacuation center sila. Kaya siniguro natin meron tayong relief supplies sa ating mga evacuation centers at hindi pa man na talagang yung ibang mga lugar hindi pa man nakakaranas ng pag-uulan, ay may augmentation na rin tayo. Dahil inaasahan natin na bagamat panuhan ng Kapaskuhan ay talagang umuwi sila ng probinsya mula sa Metro Manila, kaya hinanda na rin natin ang karagdagan pa na tulong para sa ating mga kababayan. Ayan, Paskong-Pasko pero nagtatrabaho si Ma'am Mina, at hindi lang siya, katulong pa rin yung mga iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tama ba yun, ma'am? O, tama po kayo doon. Actually, mula pa kahapon din naman na naka blue alert status tayo. At para sa kalaman nating publiko, nagtaas na po tayo ng red alert status. Kaya inaasahan pa natin ang padating pa na ibang kasamahan natin sa ating NDRM Council. Ang natanong ko kanina, maraming mga stranded na mga tao ngayon sa mga pantalan, lalong-lalo na dyan sa may area ng Bicol. At napakabagal ng takbo ng ating bagyo. So, most probably by Wednesday pa yan. So, ano yung advice ninyo sa kanila? Kung maaalala po ninyo, Huwebes pa lamang po, nagbigay tayo ng babala sa ating mga kababayan na bumiyahe na ng maaga. Dahil inaasahan nga natin na magkakaroon ng kanselasyon ng mga biyahe dahil sa pagtaas ng ating tropical cyclone warning signal. At meron na nga tayo ilan ng mga libo ng mga kababayan na na-stranded sa mga pantalan. Kaya ngayon na sinisiguro natin sa pagkikipagtulungan ng ating social welfare and development, ng ating lokal na pamahalaan at pati na rin ng ating mga bus operators at other transportation services, nangunguna na po sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. So kung iniisip niyo po na mga ilang araw po kayo na mananatili dyan sa pantalan, yan din naman po ang sinisiguro natin na ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan. Ma'am, natanong ko rin sa inyo kanina, may mga data na ba kayo? Yung para sa mga evacuees natin and para sa stranded, actually wala pa tayo official reports on the numbers. But yesterday, ng umaga, nakatanggap na tayo ng balita sa probinsya ng Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, nagkaroon na tayo ng preemptive evacuation. At inaasahan pa natin dun sa mga lugar pa na maaaring tamaan ng bagyo, dito sa Southern Luzon, sa Calabarzon area, sa Central Luzon, ay maaari din tayo magkaroon ng evacuees habang palapit ang bagyo na ito. So ma'am, by tomorrow kasi mamayang gabi yung landfall, So tomorrow yung sinasabi niyo, pinapaliwanag ninyo sa akin kanina na most probably darating ang mga reports. O inaasahan natin na mas magkakaroon pa tayo ng mga definite figures na ng mga official reports. Sa ngayon kasi ang ginagawa ng ating National Council ay hinahayaan na natin muna ang ating mga local councils na ma-undertake nila ang mga kahandaan na dapat nilang ginagawa base sa Operation List of Protocols. Ma'am, sa Maynila, signal number 1 pero mukhang maaraw. Marami yung nagtatanong kanina, bakit ganun? O alam mo, sabi nga
nga natin ang mahirap dito sa ganitong panahon, baka iniisip nila mali na naman ang forecast, hindi naman totoo na may bagyo. Tandaan po natin, pag ang storm signal number 1 po, no, cyclone warning signal number 1 na meron po tayo, within 36 hours po natin inaasahan na maaaring maranasan natin ang epekto nito. Ito naman malamang iniisip ng mga kababayan natin, wala yan, mainit, matagal pa yung bagyo. Ito po ang sinasabi nga natin ng mga dalubhasa natin na sinasabi, the calm before the storm. Ang ibig sabihin po nito, karanasan po talaga at normal, no, na mararanasan natin mga kababayan. Bago po tayo makaranas po ng hugupit ng isang bagyo, makakaranas po talaga tayo ng maaliwalas na panahon. Ma'am, ito na ba, kasi patapos na yung taon, ito na ba yung last typhoon to enter the Philippines? Hopefully, Marieta, ito na ang huli. Kasi hindi naman na tayo nagsasawalang bahala na maaari pa rin tayo magkaroon ng pagbuo ng samanantaya ng panahon. Pero rest assured po para sa ating mga kababayan, sa ganitong panahon, bagamat po holiday, nandito pa rin po ang inyong pamahalaan para magsiguro ng pagbibigay ng ayuda sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Mina. So ayan, ang assurance mula sa bahagi ng ating pamahalaan na sa kabila ng kalmadong panahon ngayon na nararanasan sa Maynila, maaaring ito yung sinasabi nilang calm before the storm. Kaya huwag masyadong maging kampante at pakasiguro na magpapatuloy ito dahil mamayang gabi dadating po yung magla-landfall yung bagyo at maaaring mamayang gabi makaranas na rin po ng mga pag-ulan at masamang panahon dito, maski dito sa Kamaynilaan. Pero sa kabila nito, nakaantaba yung ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magbigay ng tulong. Nakapreposisyon na sila sa mga sa mga lugar na maaaring tamaan ng bagyo, kung kaya't makakaasa ang ating mga kababayan ng agarang tulong para sa kanila. So yan na muna yung ating pinakahuling update mula dito sa NDRRM Operations Center para sa PTV News. Marita Muahe. Alright, maraming salamat sa iyo, Marita Muahe, at kay Miss Mina Marasigan ng NDRRMC. At yan po ang kalipunan ng balita sa oras na ito. Para sa karagdagang ulat, mag-logon sa aming website www.ptvnews.ph at sundan kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, Twitter, Instagram, maging po sa YouTube. Ako po si Julius Sapron.